Saan ito? Hindi ba ako namatay kanina? Ako ang ekspertong taga-suri ng kayamanan. Naging dukha pala ako. May isa pang anak na babae, Pulubi. Nasira ng anak mo ang Florera. Ngayon, bayaran mo ako ng pera. O kung hindi, ibalik mo anak ko. Gawin mong pambayad, hayop ka. Nang loloko ka pa ng bata, nakakainis ka. Ulo ng master. Peke lang, pangit na gawa. Gusto mo pang magpakabiktima? Yung anak ko ang nagbasag nito. Parangal niyo. Sino nagsabi na peke ang Jew? Siya ang punong eksperto sa Jew Baoge, si Lolo Su. Peke ba itong porselana mo? Itong porselanang asul-puti ay personal na ni Lolo Su. Ang nag-examine nito. Ikaw, bata ka. Ito na, banga ay peke. Ang markang ito, hindi peke ng pamilya Wei. At sila ang winaklas ko. Ang pamimaraan nila sa Pandaraya. Lubos ko na itong kilala. Sabihin mo nga, ano bang mali sa bote? Di mo masabi. Luhong kayo sa pintuan. Yumukad ka. Isang baguhan ang nakabasag ng porselana. Lakas mong manira po, repetisyon ng Jew Baojai po. Hayaan na bayaran mo ako. Magkandang 3 beses ka. Baka kapag naging masaya ako, lalambasin na lang kita. Sa aking alaala, sadyang sinira niya, sinisisi niya ang anak ko, gusto pa niya akong patayin. Buting na lang, naabutan. Pasya sandali, baka mamatay na ako agad. Ininsulto mo na ang Jubaoji. Suntok na. Ngayon, hindi ka bibigyan ng sagot. Ang matandang ito, hindi kita papayagang lumabas. Narinig ko na hindi marahas ang Jubao Pavilion. Si Lolo Su, eksperto siya. Isang beses ko lang ito sasabihin, makinig kang mabuti. Sa pamamagitan ng liwanag, anong nakita mo? Ang porselana ay maganda. May nakaukit sa ilalim ng porselana. Opisyal na marka lang po, pirasong hawak mo ngayon. Kulang lang ang glaze nito. Ito ay tunay na porselana. Tama ang sinabi mo. Original na teksto, porselana. Tama lahat ang mga markang ito. Madadaya ang mga baguhan. Ngunit, sigurado ka bang porselana siya? O sabihin natin, naiintindihan mo ba ang porselana? Binata. Kailangan mo ng ebidensya sa pagsasalita. Bakit mo sinabing hindi siya porselana? Anong basehan? Dahil sa asul na kulay nito. Asul nito hindi espesyal na porselana. Kaya naman, kahit gaano siya kasarap, hindi talaga ito porselanang asul. Ang ibig mong sabihin ay pinturang porselana. Kumukupa sa oxidizing fluid, gusto mong gawin. Pagsubok sa oxygenasyon. Huwag ka nang magpakatanga, ha? Porselanang asul po. Ginamit ko ang method. Oo, panahon ng Na Qinglong. tunay na orihinal. Totoo ba o peke? Gawin ang pagsusuri. Kahit si Master Jiang pa, hindi ako humuhusga sa hitsura. Sige, dahil hindi ka talaga tumitigil, gagawin ko ang gusto mo. Gumawa ng test. Pero kung totoong original Jianlong po, humingi ng tawad. Paumanhin ka sa akin po. Magbayad ng pinsala kay Wang. Pwede. Anong mangyayari kung matalo ka? Ako si Su, opo. Hindi magaling. Handa akong lumuhod maging estudyante mo. Ibigay ang lahat ng shares. Ituturing ko na bayad na to. Pinata. Hindi nagkamali si Master Jiang. Sige na. Hindi ko inaasahan. Matandang ito, tagahanga ko po. Ako rin dati po. Hindi ko gusto itong mangangayaw. Anong nangyayari? Bakit ganito? Hindi porselana? Wow, hindi nagbago. Dapat mawalan ng kulay ito. Baka kulang ang patak ng emulsyon? Hindi talaga posible yon. Paraan ni Master Jiang Feng. Paanong mawawala ng bisa yon? Ganito. Ito, ang porselana ay kamukha talaga. Peke din ang sinabi niya. Hindi ko natutunan si Master Jiang Feng. Nakita niya kaagad ang katotohanan. Sino ba talaga siya? Natalo ako. Tatalo ako. Lumuhod na ako mula ngayong araw. Ikaw na ang guro ko. Lahat ng shares ay iyo. Tumang ka na? Hindi ka karapat-dapat ang aking alagad. Bakit? Ang talino mo ay napakabagal. Bukas ang puso ko. Wala siyang silbi. Taong katulad mo, hindi karapat-dapat.
Si Jiangfeng rin ay Jiangfeng. Ano? Isa pang henyo? Oo na? Gusto mo bang magpayo? Paano mo nalaman na peke ito? Ano naman ito talaga? Bakit sa hydrogen peroxide, hindi ito nagre-react dahil sa intention mo at hindi ka sinadyang manlinlang? Sasabihin ko na sa iyo. Oh, sa buong mundo. May Siriwan Group na grupo. Alam mo, di ba? Ibig mong sabihin, Pasag na grupo. Yung peking porselang asul. Sobrang galing lang. maling kumpanya. Tama ka. Ang kanilang kumpanya gumamit ng potassium permanganate. Mukhang tunay. Ganito, kaya kanila maloloko ang mga peking eksperto sa alahas. Potassium permanganate, gumamit sila ng napakasimpleng kemikal. Ako ba sila sa eksperto? Itanong ko sa iyo, kung may mamahaling porselana ka sa harap, gagawin mo ba agad ang treatment? Hindi ako sigurado kapag nag-antioxidant treatment. Ito, nasira na ang porcelain. Wala na itong halaga kahit piso. Kaya, gawa ng kaunting depekto. Para maiba ang attention ninyo. Malinlang kayo. Ang mata ng eksperto ninyo. Kaya pala. Hindi ako magaling dito. Nagkamali ako ng tingin. Sino iyon? Sino nanakit? Siya ang Wine Group CEO po. GNG. Lin Malas. Mga magnanakaw sila. Sobrang lupit nila. Jiang suntok. Siguradong tapos na siya ngayon. Ma'am Lin, may hindi pagkakaunawaan dito. Wala kang kinalaman dito. Huwag kang makialam. Ngayon si Jiang ang master ko. Bilang kanyang alagad, hindi pwedeng pagalitan ang master. Hoy, GNG, ako ang nagpasimula nito. Lahat ng gastos ng anak ninyo. Ako ang bahala sa bayad. Pakiusap, huwag ninyong pahirapan. Ang guro ko, nakita ko ng mabuti si Sue. Hindi ko inakalang tumanggi na ako. Siya ang alagad. Lumaban siya para sa akin ngayon. Ilang pera lang? Gusto mong bilhin? Ang palo ng anak ko. Kailan ba ako nagkulang sa pera? Malas ko. Wala ring katumbas. Napakahalaga. Ako na lang. Kayo tumahimik. Basagin ko ang binti niya at itong maliit na hampas Hindi lupa. Pwede. Alisin mo ang buhok niya. Opo, hinto. Bakit ganito? Isang ina na kasing lupit mo. Ang inang katulad mo. Anong klaseng hayop yan? Ikaw? Oh, halika. Lolo duo su. Alagaan mo anak ko. Sige po. Sugod kayo. Sugod na? Baliw ka na ba? Lakas loob mong suwayin? Ako po? Gagawin kitang magdusa ng husto. Ikaw yung kanina nagsabi na pinagkaltas mo buhok ng anak ko? Pakiramasan mo na ngayon. Nay, po. Sinasabi ko sa'yo, walang kahit sino. Pwede bang apiin ang anak ko? Hindi pwede, tatay. Jiang Feng, gagawin ko ito. Para patayin ka. Maghintay ka lang. Jilin, sandali lang po. Hanggang ganito na ngayon ang sitwasyon. Hindi na kailangan ang pagtutulungan. Wakasan na ang cooperation. Wakasan na ang cooperation. Matandang Su, para sa pagtutulungang ito, bumili ang Wang Shi ng kagamitan. Pirma na ang kontrata. Ayaw ka makipagtulungan. Alam mo ba ang parusa? Walang lagda sa kontrata. Kaya ang kontratang ito ay hindi magkakaroon ng bisa. Sulaw para sa bagong master. Lahat ba sulit? Ang kooperasyon natin ang mahalaga. Umalis ka na. Hindi tinatanggap ng Jubaoge. Matandang Su, pagsisisihan mo lahat ngayon. Tara. Bakit mo ako tinutulungan, Lolo Su? Tanggapin mo na. Pustahan lang po. Tinupad mo na iyon kanina. Huwag awayin si Wang. Hemp, Ginoo, huwag alalahanin. Nabigo ako sa pagsusuri ng alahas. Wala akong hiya. Hindi ako magpapabaya sa Jubao. Ito ay aking treasure pavilion. 20% na bahagi. Binibigay na pumirma ka na at magkakabisa agad ito. Umupo ka. Bigay mo na. Maaari kong patunayan ang J Pavilion pero ang kontrata. Hindi na kailangan niyan kahit hindi ko tinanggap kontrata mo. 3,000 piso porcelana. Kailangan mo pa rin itong bayaran.
Pwede pa ba? Hindi na mag-iipon si Bottles ngayon. Dadadala kita sa black market. Kumita ako ng maraming pera. Masaya tayo. Yehey. Tara na. Oh. Ito. Akin. Maganda ang kalidad nito. Magkano ito? Bini. Ang galing mo. Ito ang binili ko. Ito ay ninunos pamana. Gusto mo? Kunin mo. Hoy, bini. Naku, bihira na ito. Bihira kang pumunta sa black market. Napakagandang binibini. Hindi na ako magloloko sa iyo. Diretso na 25,000 na lang. Ibibigay ko na ito sa gastos. Ituring natin magkaibigan. 5,000 po. Ang 73 ng Republika ay kawili-wili. Ang 73 ay kawili-wili. 5,000. Ilan meron ka? Magkano? Ang tindi ng pagbawas mo. Iyan ang sinabi mo. 5,000 na po. Kunin lahat. Totoo ba iyan? Lubos na toto. Ako ang nakatanggap nun. Gumastos ako ng 24,000. Kumita ako ng 1,000 lang. Ikaw naman. Yung sinabi mong 5,000, kunin mo lahat. Ang kakaiba nitong batang babae. Luma na ang paraan mo po. Pati paningin mo, marami na. 1973, walang halaga. Subalit napakahalaga nito para collection. Siya ang kinatawan ng babaeng moderno. Iba na ang 73. Biglang dumoble ang halaga nito. Binibini, saan mo nakuha ang daming sintas? Sinasadya mo to. Lumalaban ka, di ba? 5,000, di ba? Iyon na, alitong tuning. Naiintindihan mo? Nagtawad ka na. Kailangan mo talagang bilhin ito. Ako. Bibilhin ko na. Pwede na ba? Teka lang sandali. Sinabi mo kanina. Itong ipit ng buhok na ito ay galing sa Qing Palace. Anong problema kung itong ipit na to hindi galing Qing Palace po? Ano ang gagawin mo? Ano naman kung ganoon? Ako ang nagsabi. Qing Dynasty iyon. Ito ay gamit ng palasyo. Tinanong ng dalaga kanina ang presyo. Magbayad ka na. Ito ang patakaran. Salamat, Ginoo. Ayos lang ako. Dahil ito ang patakaran, bibili na ako. Kung nagbayad ka na agad kanina, ang dami. Teknik ng bloklot ng kuskuta. Bagong proseso po. Maraming ganitong barya noon. Hula ko itong suklay mo ang gastos para makuha ito. Hindi lalampas sa 500 po. Ano? Parang may Magkano nag-aaway. binili ko? Wala kang Tingnan pakialam. mo nga. Ilalagay ko ngayon ang salita ko. Gusto mong maging bayani? Lakas. Kunin mo na ang 5,000. Umalis ka na dito. Huwag mong hadlangan ang negosyo ko. Tumahimik ka. Bibili na ako. Bayad na 5,000, natanggap na po. Itong sirang pang-ipit ng buhok mo. Ibinigay sa ganda. Wala ka bang kahon? Lintik ka dito. Maniniwala ka ba? Pupuntahin kita. Nawalan siya ng pera sa burloloy. Ano sa mabigay ng kahon? Sa tingin ko, maganda talaga itong kahon na ito. Sige na. Gusto mo ng kahon ha? Umalis ka na dito. Hindi na maibabalik o maibabago. Umalis na kayo lahat. Heto na. Maganda. Itong kahon na to, pwede mo ba ipasa sa akin? Sinabi niya ang pilak. Kilala ko ang tindero. Siya nagustuhan itong kahon. Hindi kaya. Ito talaga ang tunay na bagay. Marami masyadong tao dito. Lumipat tayo sa tahimik na lugar. Hoy, sandali lang. Binibini, akin itong kahon na ito. Nagkamali lang ako ng kuha. Palitan na. Hoy, sinabi mo na iyan kanina. Hindi na maibabalik ang nabenta. Bakit? Ngayon binabawi mo na? Hindi mo naman talaga ito binili. Itong kahon na ito, bahagi ng pinag-ipunan. Binayaran ng dalaga ang lahat. Kaya sa kanya na ito ngayon. Bukod pa rito, sinabi mo rin kanina, hindi na maibabalik ang nabili. Ito ang batas. Tama nga ang sinabi mo kanina. Ikaw nagsabi. Narinig nating lahat ng malinaw. Doblo standard na awesome. Dalita ko. Hindi patas yan. Nagkamali ka? Gusto mong bawiin. Bawal na ba? Problema sa pagkatao. Hoy, sandali lang. Nagkamali ako kanina. Hindi ko kinuha ang mali. Sige, bigyan mo ako ng presyo. Kukunin ko na ulit, okay po? Sige, kung ganoon. Magpabit tayo. Pinakamataas ang bid. Mabibigay ako ng 100. 1013. 30. Hindi tama. Akayin mo ba ako? Nahulog sa bitag? Isang walang halagang kahoy na kahon. Gusto mo pabilhin? Ano? Hindi ka na magtataas ng presyo. Gusto mo ba akong tanga? Sa totoo lang. Hindi ka sa akin makakaligtas. Gusto mong bumili ng kahon. Bigay mo na. Huwag ka na magsalita. Walang kwenta.
300. Pre, itong sirang kahon na to. May research pa? Pinili na kasi ipaliwanag natin sa lahat po. Wala itong espesyal na dapat pag-aralan. Medyo ordinary lang. Lignong willow. Isa lang itong bumbong sining. Bakit mo ito binili? Dahil sa loob nito, may nakatagong bagay. Ang galing ng paningin mo, binata. Ang galing ng paningin mo, binata. Wala lang itong kahoy na kahon. Nakikilala niya ang taong iyon. Mas magaling siya. Paano mo nalaman ito? Alam mo na ang 73? Hindi ba namin pwedeng malaman itong 7 sari na ito, 7 magagandang gurong babae noong Mingo? Ako ang kayamanan at amo. Liang Zhenhui, pwede mo bang ipakita sa akin itong 7 palamuti po? Wow, tanda ni G7. 7 sibuyas, nagtipon. Ang kahulugan nito ay tataas ng husto. Lumampas na sa halaga nito. Bini-bini, 7. Gusto mo bang tumulong? Magkano bayad mo? 2 million. 2 million? Eh, laki na. Sige na. Batang kaibigan, ang galing ng paningin mo, bata. Hindi ordinaryo. Hindi ko alam ang kahon. Itong kahon ko lang. Hindi mo alam. Bakit? Oo nga. Bakit hindi na? May sikreto ba itong kahon? Hindi siguro. Tingnan mo yung batang lalaki. Mas mahal ba ng kahon kaysa? Hindi mo kaya. Pare, sabihin mo naman, paano mo malalamang hindi kaya ko? Hindi na. Wala kang ganyang pera? Itong kahong kahoy. Hindi ito nagtatago ng Jushan Tour. Ang kaha ng relief. Tama, hati ang Jushan picture. Ang painting na yung 160 million. Kaya hindi ko ito kayang bilhin. Nagtatanim ako sa antikong mundo. Gawin mo na. Makakatulong ako. Itong kahong kahoy na ito, napakahalaga nito. Ngayon, hindi ko pa planong ibenta ito. Pare, ano po ang pangalan ninyo? Ako, si Jiang Feng. Sige. Tara na, duo. Uwi na tayo. Jiang Feng, hintay. Tara, duo. Uwi na tayo. Jiang Feng, hintay. Pwede ba kitang pakiusap na ihatid? Ako pa uwi? Natatakot akong manakawan sa daan. Wala akong interes. Hanapin si Boss Liang. Ipahatid ka niya ng iba. Pwede yan. Ako si Air. Ran, sabihin mo na. Magkano para ihatid ako? Uwi na ako. Nakasalubong ko siya. Kaya pala batang-bata ka lang. Alam ko noong 1984, may pinagmulang pamilya pala. Hayaan na. Huwag na pera. Salamat. Uwi na tayo. Uy, anak mo ba to? Oh, anak ko si Duo. Tara na. Hintayin natin siyang bumalik. Mamaya. Tingnan natin siya. Ay, Lola, bakit kayo na parito? pinsan kong si Ranran. Kung hindi dumating si Lola, Nakalimutan mo na ba ang lahat? taya natin sa isa-isa, 3 araw na ang lumipas. Sino ang nakakuha? Ang kumpanyang may pinakamataas na halaga. Ang 25% ay sa kanino. Gusto mo bang mandaya ha? Ikaw ang gustong mandaya po. Ang kumpanyang ito, 25% ito ang iniwan ng lolo ko. Pagmamayari, lahat pamilya may karapatang mana. Huwag mong isipin siya. Ang shares ay yun na. Sinong may galing at mas mataas na galing? Sino ang dapat magmana nito? Kumusta ka? Gusto ko talagang makita. Anong kayamanan? Kaya pala si Ran pumunta mag-isa. Malalim na bundok ah. Tingnan mong mabuti. Pati kang Guanyin na jade ng Ming. Buong buo ang kalagayan nito. Napakakinis ng tekstura nito. Puro ang kulay nito. Hindi tanyag na mang-uukit ito. Ngunit magaling din ang tagukoy. Presyo sa merkado. Halos 2 million. Itong berdeng jade na Guanyin po. Nakuha ko ito. 500,000 ni. Ran? Paano mo ako maihahambing? Hindi mo akala po, panalo na sa 2 milyos lang. Binili ko ito sa mura. Tseke na 3 milyon lang po. Hindi maaari. Siguradong nandaraya ka. Hindi maaari. Nandaraya ka. Hindi peke ang tseke. Kung hindi po, pwede kang mag-cash sa bangko ko. Kung peke po, Bahagi at Jubao Gepo. wala akong alitan. Ibibigay ko lahat sa iyo. Naintindihan ko na.
Hindi ito ang cheque. Nakuha mo sa sale, di ba? Ikaw may gawa. Wala ka talagang nakuha kahit ano. Sinungaling ka. Ron, kaya natin 50K para sa pinakamahal. Nandito na ang gamit ko. Ikaw na lang, bumili ka ng cheque. Sabihin mo, hinita sa mura lang. Sino ang maniniwala? Lola, tama ba ako? Hi. Runner, Tama ang sinabi ng pinsan mo. Taya niyo mismo po. Hindi lang tungkol sa presyo. Ipakita mo sa amin iyon. Siguradong sulit na ito po. Sa halagang iyon. hay naku. Tanggapin mo na lang. Umalis ka na lang. Okay na. Walang kwentang bagay. Nagpapakatotoo. Saan galing itong mabahong pulubi? May karapatan ka bang magsalita rito? Umalis ka kung hindi. Aba, Rang-era, ang pamilya nila sa Yunhai ay kilalang mayamang pamilya rin. Huwag makipag-ugnayan sa pulubi. Mawawalan tayo ng dangal niyan. Eh, Ito si Jiang Feng. Hindi siya pulubi. bukod pa rito, Aking mansyon. Gusto kong anyayahan si. Hindi pwede. Hindi na mag-alala, mga lola. Ikaw? Ha. ganyan siya, dalubhasa lang, lakas tumawa. Halika dito, dalubhasa. Boss, pakitingnan mo ito. Tingnan mo itong aking J. Guanyin, sulit ba 2M? Sirang gamit lang ito. Huwag mo nang sabihin 2 milyon. Hindi pa aabot ng 200,000. Ano? Sige, ulitin mo nga. Jiang Feng. Huwag kang magsinungaling. Lakas loob niya, napetsahan na. Hindi ito peke siguro. Ron, flashlight ka ba? Opo. Heto. Tingnan ninyo. 2 million? Bakit nangyari ito? Kapag tinignan sa liwanag ng araw, hindi niya nakikita ang mga detalye. Kailangan ng liwanag para makita. Sino ka ba talaga? Jiang Feng, ang bagong master ng Jade Pavilion. Si Solo nagbitiw para sa akin. Sige na. Su Jing, tanggapin mo ang talo po. Action at yaman. Mula ngayon si Ren ang mamamahala. May sasabihin ka ba? Napakagaling talaga. Naku, talagang galing mo po. Lubos kang pinuri ni Gongsu. Wow, tunay kang galing. Ito ang tatay ko, si Ren Tianchen. Hindi ako hinarang. Kinilala na niya ako noon pa. Halika. Maupo ka pa sandali. Halika maupo ka at mag-usap tayo. Jiang Feng, ang bagay mo lang po. Narinig ko na rin. Anong plano mo ngayon? Manatili ka na sa Treasure Pavilion. Sinabi na ni Sulao. Maaari mong makuha ang kanyang shares. Sige, kung may kailangan ka pa. Diretsuhin mo lang akong kontakin. Tungkol naman sa ibang bagay. Plano ko. Ibalik ang aking ama sa treasure shop. Kahit na ngayon, gulo na gulo ang lahat. Ay, hayaan na. Kung may kailangan kang tulong, maaari mong hanapin si Ren. Matanda na rin ako. Sa mga darating na araw, mundo niyo na itong mga kabataan. Hehe. Jiang Feng, iyong bagay. Narinig ko na rin. Kayo at si Dodo. Lumipat ka. Wala na akong matuluyan. Lumang upahan. Kahit kaya mong tiisin. Dadalhin pa si Dodo? Na maghirap kasama mo. Hindi kita pinapalipat doon. Bakit ka ba kinakabahan? Huwag kang mag-alala. Nahanap ko na ang bagong tirahan. Umuwi kayo, mag-impake. Dadalhin ko kayo sa bagong bahay. Sige. Duduo, laro ka muna. Itago mo na. Tay, tutulungan kitang durugin bote. Sige na. Napakahusay ni Dudo. Tara? Jiang Feng, isama mo si Duo-Duo Mamulat. Sana
Magsumikap ka po. Ay, salamat po, Lola. Napakabait ni Duo-Duo. Hindi ka ba makahanap ng trabaho? Napakaliit pa niya. Gusto mo bang magkalat habang buhay? $12.8 na pesos. 13 pesos. Tita Chan, makatitiyak ka huli ko na to. Sigurado kong ibibigay ko kay Duo ang magandang buhay. Sana tuparin mo po. Umuwi ka na. Duo-Duo. Bumili ako ng sweet ribs. Tara. Tita Chen, opo, ako at si Duo-Duo. Malapit na kaming lumipat. Salamat sa iyong pag-aalaga. Kung hindi, kaming dalawa nasa kalsada na lang kami. Lipat ka na? Ang pangit dito. Balik ka minsan. Sige po, Tita Chen. Kumain ka ng marami, Duo-Duo. Malaki ba ang bagong bahay ninyo? Huwag saktan si Dodo. Maliit lang bahay. Kung magsusumikap ka, si Dodo may pag-asa na rin. Sabi mo maghahanap kayo ng matitirhan. Titira ako sa bahay mo po. Hindi ka ba kontento? Napakalaking villa. Mag-isa lang ako. Sayang lang ang maraming bakanteng kwarto. Kayo, tumira na lang dito. Hindi kasiyahan. Hindi ka pa kasal. Takot ako para sa reputasyon kung wala lang si Duo-Duo. Nag-iisa na tayo sa silid. Sige, tumira kayo rito ng payapa. Duo-Duo. Gusto mo ba? Dito Gusto ko, ate. Ganda ng bahay mo po. Hindi mo ako pwedeng tawaging ate. Tawagin mo ako. Hindi po pwede. Pero sabi ni Papa, kuya lang ang tatawaging ate. Huwag kang makinig sa tatay mo. Tawagin mo tita po. Tita, bata ka. Huwag kang magpuyat. Hayaan mo na. Dahil gusto ng anak natin, dito na tayo tumira. Ikaw pumalakpak ng isa. Ako pumalakpak ng isa. May gagawin ako, lalabas sandali. Yun. Bumili ako ng damit para sa'yo at pati isang cellphone. Subukan mo, Kasya. Salamat ha. Aalis na muna ako. Sige, ito. Ang gwapo naman nito, sobra. Peke lang itong Steven na ito. Batay sa alaala ng dating katawan, Pamilya Bangkarote. 50 piso para sa antigong gamit. Lumalabas na peke ang lahat. Napakaraming peke. Hindi simpleng bagay po. Kailangang imbestiga ito. Nasaan ang namamahala sa pamilya Jiang? Lumabas ka. Sino ka? Anong kailangan mo? Ikaw ba si Jiang Feng? Ako si manager ng bangko. Utang mo? Duna. Hindi mo kayang bayaran. No? Umalis ka na agad dito. Bibili ng bangko ang ari-arian bukas. Sa dating alaala, noong nasa rurok si Jiang pamilya, asong alaga siya. Pagkabangkarote, agad sa korte. Ipinasara niya ang villa. Nagdala sa kanila sa lansangan. Umalis! Ikaw ay dukha ngayon. Lalaban ka ba sa akin? Naniniwala ka ba? Pipigilan kita. Sinasabi ko sa'yo. Huwag kang pumasok sa aming tindahan. Huwag kang pumasok. Gusto kong gumapang ka, pabalik. Umalis ka. Ikaw. Sige. Kung bukas, hindi ka magbabayad. Wala ng mansyon at tindahan. Hemp. Oras na para ibenta ito. Maaga na, mansyon at tindahan. Tubusin pabalik. Oo naman, dalubhasang Jiang nga. Sinabi ng tatay ko si Master. Pupunta ako para makakita. Buksan ninyo at huwag nyo lang sirain po. Nabuksan na.
Disenyo ng kaso. Napakaganda nito. Gawa ba ito ng mga mohista? Sabi ko, gumawa si Yuan Ming ng tagapayo. Ang kaha ng bato, nakasaad ito sa mga sinaunang aklat, ay likha ni Tao. Ito ang likha. Ipinapakita ng larawang ito ang kanyang lihim na lugar. Napakagandang guhit. Ang ganda ng guhit. Lahat, toto. Ako naman, gusto kong ibenta ang larawang ito. Hindi ko alam kung mayroon kayong may buyer ba? Gusto ko sana itong makuha. Sayang, di ko magawa to. Kung ganon, sa loob ng maikling panahon, wala pang bumibili. Mga master po, mabuti naman ba kayong lahat? Aba, bihira kang bumisita Dalubhasa Jiangfeng, si Zhao Qi. Si Zhao po, magandang araw po sa inyo. Maupo po kayo? Guro Jiangfeng, wag formal. Narinig ko sa aking apo. Ngayon, muling titingnan ninyo ang rebultong kahon ng Jushan. Kaya dumating ako. Pasensya na po kayo. Larawan ng kinuha na namin ito. Ji Zhao. Suriin ninyo po ito. Napakagandang gawa. Napakahusay ng pagkakaimbak nito. Talagang bihira na ito. Ang kalahati ni Guro Jiang. Oo, plano kong ibenta ito ngayon. Sa totoo lang sa inyong lahat, kailangan ko ng pera ngayon. Aking utang lang. Magkano po ibebenta ni Guro Jiang? Ji, Zhao, kung handa ka na itong bilhin. 100 milyon. Guro Jiang, alam mo, i-auction ang kalahati nito. Masyadong mataas ang presyo. Alam ko talaga iyan. Kung gusto ni Ji Zhao bumili, mas mura ako. Bilang pasasalamat sa iyo. Kung ganoon, salamat na lang, Master Jiang. Ibigay mo sa akin ang tseke. Pinabati kita, Gong Zhao, sa iyong bagong bundok na larawan. Mga kaibigan, may gagawin pa ako. Magpapainom ako ng tsa bukas. Pupunta ako sa Bangkok ngayon, paalam na muna ako. Sige, nasa labas lang sa sakyan ko. Ihahatid ko si Master Jiang. Paalam na sa inyong lahat. Hey naku. Jishu, mauna po kayo. Oy, Shu Jing. Bakit siya nandito? Bata, talagang pumunta ka pa. Ikaw pala. Binatang Shu, kilala mo siya? Siyempre kilala ko. Hindi sana siya gunggong. Ang Jubaoje ay akin. Pumunta siya rito para maging Sa'yo ba? Oo. Nabangkarote ang pamilya nila. Pautang bangko hindi mababayaran. Kukunin na ng bangko ang villa, ang kanilang tindahan para i-auction. Jiangfeng, napakahusay mo pala Saan mo nakuha ang pera? Ayusin na lang natin to. Ipon mo ang pera sa bangko. 10, 10. 100,000. Napakamura. Million. 10 milyon. Cheque para sa 100 milyon, hindi maaari. Paano ka nagkaroon ng 100 million? Bakit ka nakatayo lang diyan? Ji Zheng. Sandali lang, gagawin ko na. Wag muna, ibinigay para ba sa'yo? Iniulat ko siyang nangungurakot. Sandali. Pondo ng Jubage. Wag kang gumalaw. Guardia. Halika, paalisin si Binatang Shu. Ji Jiang, pasok na po kayo. Ji Jiang, dito po kayo maupo. Sandali lang po. Ano kailangan ni Shu Jing? May connection ba siya sa tao? Mukhang gagawa pa siya ng kalokohan. Shu Jing, halika rito. May kinalaman ito kay Renren. Ji Ren Haitang. Siya ang tiyuhin ni Renren. Gusto nilang sakupin ang Jubao Pavilion. Gusto ko makipagtulungan po. Makipagtulungan. Anong gusto nilang tulungan mo? Huwag magpautang. Hindi alam ang gamit nito. Sang-ayon ako sa kanila. Trader ka. Si Shen bagong opisyal. Bakit ganito karaming pera? Ji Xiao, palagi naman akong nasa panig mo talaga. Pwede bang sabihin kay Ms. Ren? Susunod na pondo ng Baguo Pavilion. Dadaan sa akin. Basta magaling ka sa trabaho mo. Hindi lang ang Jubaoge. Pera ko sa'yo na lang po.
Sasabihin ko sa iyo, sa ngayon, si bagong master ng Jade Pavilion, yung 1 billion kanina, halaga ng nakuha kong gamit. Naiintindihan mo ba ako? Sige na, aalis na ako. Sina Sujing at Ren Haitong gusto pa nilang agawin ang Jubao. Kailangan tulungan si Ren maghanda. Hoy, punta ka rito para sunduin ako. Pumunta muna tayo sa imbakan para piliin ang mga peking gamit. Marami ang gamit sa imbakan. Mahigit 1.3K piraso bukod sa mga tindang nagbebenta. Iba lang narito na po. Ang bilang ay talagang kahanga-hanga. Ganito kalkulahin. Gusto pa ng 1 billion po, pagkakamali lang. Ang treasure box ay biglang bumagsak. Tandaan mo yon. At ang larwang ito. At itong porcelana na panulit, ang tuktok na ito. Yung mga terracotta warrior. 2 litrato ito. Isulat ninyo lahat ito. Iulat nyo. Ilan lahat ang bilang ngayon? Kabuuan ay 324 piraso. Napakagulat ng bilang na ito. Hinding-hindi lahat paisa-isa lang. May taong gumawa ng palihim. Ang halaga nito ay 200,000 plus. Kabuuan ay 70 million. Ano ang plano mong gawin dito? Mag-ingat ka dito. Kailangan pa. Hanapin ang mga shareholder para mag-usap. Sige, gawin mo agad ang meeting. Oo nga, itong mga bagay, tandaan mong i-seal ang mga ito. Hindi lumabas. Alam ko gagawin ko agad. Duo. Umuwi na si Papa. Papa, Kumusta? Mas maganda ka? mabait ako. Sige, matulog ka muna. Itong kwento ni Papa. Gusto ko ng kwento ng kuneho. Walang problema. Sige na, matulog ka na agad. Ngayong araw, maayos ba ang stockholders meeting? Sabi ni Xu Jing, dala mo tseke sa bangko. Bawiin ang ari-arian. Oo nga. Ano ang pinagdududahan mo sa akin? Baka may hindi siya naintindihan. Ang daming pera. Bakit pa nagpapanggap mahirap? Tulad ba ni Xu Jing? Sinasadya niya akong lapitan? Kung ganoon, gugulo kita ng ilang araw pa. Bukas na ipapalinis ko ang villa. Lilipat na kami ni Duwa doon. Pagkalipas ng ilang panahon, aalis rin ako sa Jubao Pavilion, matulog ka ng maaga. May nangyaring masama? Mapanirang negosyante ang nang-aapi. Lapit kayong lahat. Husgahan nyo. Ang aking 200 taong gulang na pamana, hindi lang nila sinabing peke ito. Pinagbasag pa nila. Sugal ba kayo sa antique? Kahit peke ang gamit ng iba, hindi naman nila ito binili. Hindi dapat ito masira ng lubos. Sobra na. Ilang huwad ang ibinagsak ng Jubao ko. Akala ko magandang tindahan ito. Talagang nabulag ang paningin ko noon. Narinig niya ibenta ang pamana. Napakasama ng kasalanan ito. Bigyan niyo ng daan kayo. Daan po. Dumating si Jiang Feng. Wow, saya na. Siya nga si Jiang Feng. Wow, galing mo talaga. Ano naman ngayon? Hindi ka na magbayad nito. Kinong Jiang, bagong eksperto ako. Ang babaeng ito ay nananamantala. Tinabik niya ako kanina. Nahulog ang antique sa lupa. Sige, ako na ang bahala dito. Alagaan mo anak ko po. Sige po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Jiang Feng. Si Jen Bao Jie ang boss. Ako na ang bahala dito. Ako na bahala sa kanya. Maaari akong magtanong? Ako ang bahala sa'yo. Pera ng anak ko. Kung hindi ka magbabayad, ikaw ay mamamatay tao. Oh, talaga. Oh, sige. Dahil ayaw mong sumagot, hindi na ako magtatanong. Ito ay isang tsaapan. Bihira lang to. May halaga para collection po. Halaga nito ay 30-40 million. Bibigyan kita ng pinakamataas na presyo. 400,000. Kung kulang na po ba? Magkano kulang sa operasyon ng anak, ibibigay ng lahat ng Jubao sa iyo. Buhay ang uunahin. Totoo ka ba? Kulang na 600K. Kaya mo bang ibigay? Sige, kabuuan ay 1 million tao. Kami ang bahala dito. Son May, 1M na take po. Guro-san, eto. Hindi ba napansin ni Master Jiang? Peke ba iyon? Gawin mo ang sinasabi ko.
Napakabait ni Master Jiang po. Napakabuti talaga ng lalaking ito. Mabait ito. Si Jiang mabait. Aba, salamat. Salamat ah. Hindi magandang mangyari ito. Ligtas ka lagi. Hoy Lola, huwag magmadali. Tama ba, Sus Mario? Tumawag ka sa police? Panloloko. Peke. Kapag pinagsama ang dalawang ito, 20 taong ka, minimum na, walang hanggan. At kayong tatlo naman, walang makakatakas sa inyo. Tingnan mo, manggong chismis talaga siya. Sinasabi mong peke, kaya peke na. Tunay na dual-ear colorful pot. Ang kulay nito ay medyo madilim, hindi katulad nito. Nagliliwanag ito. Lola, ano sa tingin mo? Hindi ko alam. Anong sabi mo? Hindi mo alam ang sinasabi ko? Tingnan ninyong lahat. Ang jade na suot ng Lola. Napakamahal niya na. At itong pulseras na ito. Ice type na jade, mga 50 gramo. Mali. Hindi niya sinabi anak may sakit. Paano ko kayang isuot? Mahal na jade. Guro Chen dito. Manang, tingnan mo. Sabihin mo sa amin dito po. Maghintay ka at kausapin ang pulis. Aray naku. Ako sasabihin ko. Nagsinungaling ako kanina. Pakiusap, huwag pulis. Sasabihin ko na po. Manang, ilabas mo na ang tseke. Heto. May nagbigay sa akin ng 30,000. Hayaan mong bitbitin ko ang pitset. Sabi niya pera ko. Kaya lang ako pumunta rito. Paano naman ang tatlong iyon? Ito ang binayaran ko ng daan-daan. Sila nagturo sa akin. Lahat na ito. Hala, Sino sila? 2 binata na nasa edad 20. Wang Dasao at Su Jing? Aray na cool. Tama na ako. Pakiusap po. Huwag pulis. Patawarin mo ko. Hindi na ako susunod. Ang pulseras. Ganito ang kwintas. Binigay ko na, binayad nila. Ikaw. Patawarin mo na ako. Tumayo ka na. Sa pagkakataong ito, hayaan na lang. Ang aming jubalge. Hindi na kayo sisingalin kung may susunod pa. Siguradong hindi namin kayo patatawarin. Salamat. Salamat. Bilis na umalis. Ay, Master Jing. Napakalambot mo. Dapat silang parusahan ng batas. Lahat ay kasakiman po. Ang mga tao naman may pagkakamali. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Sige, abisuhan mo na ang branch kapag may ganitong pangyayari sa susunod. Tawag ka, police. Sige po. Mga lahat kayo, huwag tumingin dito. Sino may gawin, umalis na kayo. Kung wala naman kayong ginagawa, Jubaoje Antigong gamit diskwento. Diskwento, totoo ba yan? Gusto ko ang mutya ng matagal. Medyo mahal lang kasi hindi ko kayang bilhin. Siyempre, totoo yan. Ako ang punong taga-suri. Ang mga sinasabi ko, may sapat na bolsas ako dito. Kumuha ka ng litrato. Bilisan mo. Magandang pagkakataon ang Tintastone. Sino ang yapak? Gusto ko ito. Maganda ito. Gusto ko ito. Hoy, sikreto tungkol sa Jiang. Pwede ka bang lumabas at mag-usap? Sige. Daddy ay lalabas sandali. Ihatal kita kay Aling Mabel mamaya. Ayos lang ba? Oo, Papa. Susundin ko si Tita Ren. Napakabait mo. Tara na. Sino ang nagdisenyo sa iyo? Si Huang Laosan ng Ghost Market. Nakakuha siya ng peke para sa pagkalat ng pekeng balita. Siya nga talaga. Alam mo ang pekeng iyon. Nakita ko na gawa ng STEAM Group. Itong Huang Laosan, nasaan siya ngayon? Gusto mo siyang hanapin. Pero marami siyang bodyguard. Huwag kang padalos-dalos ha. Hindi ako nagbibiro sa buhay ko. Gusto mong pabagsakin si Huang? Kailangan mo siyang mahanap. Pabrika ng peke. Bakit hindi tayo magtulungan? Hanapin mo ang kanyang pabrika. Ako na ang bahala sa iba. Ikaw at si Huang Laosan. May alitan din. Nag-away ako noon kay tatlong Huang. Kapatid ko, patay sa kanya. Gusto ko nang ipaghiganti to po.
Oh, ang tirahan niya. Mag-ingat ka. Umalis ka na kapag hindi pwede. Sige, maghanda ka muna. Hintayin mo ang abiso ko. Sige. Mahal ko. Uy, mahal ko. Natulog ka na? Eh, ikaw si Huang Lausan, tama ba? Oo, oo. Huwag magpadalos-dalos. Pag-usapan natin ng maayos. Kahit magkano, walang problema. Huang Lausan, may itatanong ako sa iyo. Tango o iling lang. Huwag kang magtago. Kaya ko na. Sa impyerno. Isang buwan na ang nakalipas. Magbenta ka ng peke? Sino ka ba talaga? Ano ang gagawin mo? Sagutin mo ako. Mula kay Mo Jiao Ko ito binili. Siya ay Steven member po. at shareholder ng Zhu Baoji. Mo Jiang. Oh, siya yun. Lahat ng peking gamit ko. Siya ang nagbenta sa akin ito. Ang Mo Jiang pala ay taga Steven Group. Bukod kay Mo Jiang, ang inyong grupong Steven, ilan pa kayo sa Yunhai? Sinabi ni Mo Jiang, siya ang namamahala sa pagpapadala. May isa pang fuzarin, si San Yang, pero di ko pa siya nakita. San Nieng. Nakaw niyo ang gawa niyo? O ibinigay niya sa inyo? Ang sikretong ito, walang alam ang mga tauhan. Paano nalaman ng taong ito? Huwag kang gumalaw, sasabihin ko na. Sasabihin ko lahat. Ibinigay ito sa akin ni Mo Jiang. Hindi alam ng Steven Group. Mac Jiang, kasama ako. Itaas ang kalidad ng peke. Manghati tayo sa pera. Si Mo Jiang ang trader. Napakahusay talaga niya. Huling tanong, bakit ninyo pinahamak ang pamilya Jiang? Ideya ito ng pamilya mo. May kayamanan si Jiang. Parang sigurado siya. Kinuha ko ang perang panloloko. Yung mahalagang kayamanan ng pamilya Jiang na uwi sa pamilya mo. Ano ba talaga ito? Hindi niya rin sinabi. May isa pang tanong. Nasaan ang pekeng construction site nyo? Hindi ko talaga pwedeng sabihin ito. Magkano bayad mo? Pwede ko itong ibigay sa iyo. Ang bodega ko sa Ghost Market. May isa pang antigong gamit po. Pwede ko rin ibigay sa iyo. Hindi mo sasabihin, ha? Hello? Ang pabrika. Sa ilalim ng pabrika ng harina. Gagawin ko ito. Buhay ka pa ba? Wala na, napuruhan lang siya. Mabuti naman. Sige, aayusin ko na. Umalis ka na doon agad. Bodega ni Huang. May antigong gamit sa loob. Mahal ito. Ganoon pala? Sige, papakuha ko ng palihim. Sige. Mo Ching. Lahat ng sangkot sa kaso. Walang makakatakas kahit isa. Sinabi mong master siya. Magaling naman dirigma, hindi ka makakalaban kahit isa. Kailangan bang magpadala ng assassin? Hindi na kailangan. 8 kakaibang biktima. Gusto kong harapin siya. Si Jiang umalis. Alam na si Mo. Kailangan bang magpadala ng tao? Huwag mong pansinin. Si Jiang Feng. Linis tayo. Hindi natin hahadlangan. Pumunta ka bukas. Kunin na natin ang mga gamit. Opo. Ginong Xiao. Maupo kayo. Ilang sangay ng pavilion mo? Ilan lahat ang peke? 21 lang. Dagdag sa 8 binagsak noon. Halaga ay lampas 100 million po. Kasalanan ko lang, hindi ko mahanap ang totoo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Si Lao, hindi kasalanan mo ito. Iba siya. May ibang tao? Ano ibig sabihin ni Gino? Kailangan lihim. Tumawag si Renran sa akin. Hulong stock, ngayong 4. Pakiusap, lumabas ka na. Ano man ang sabihin ni na Haitang at Mojang, kailangan mong pigilan kami. Kumuha ng oras. Kailangan makuha ang Mojang. Ang bulok na uod na ito. Simulan nyo na. Makikinig ako.
Usapang Peking Treasure Pavilion po. 362 antigong bagay. Kabu ang halaga. Tata mo ang bilyon. Inamin mo ba si Jiang Feng? Ano? Kalokohan. Peke ba ang mga ito? Siya lang ang namumuno. Lumitaw siya pagkatapos ng 100 million. At siya mismo ang nag-ulat nito. Isipin ninyong lahat kung ang Jubaoge collection nasira na. Katotohanan ng panloloko ay tuluyan ng matatago. Galing naman ang dayang ito. Ang lahat ng sinasabi mo, may ebidensya ka ba? Ako si Mo Jiang, nagbebenta ng Peking gamit. Kaya mo bang aminin? Hemp, kalokohan yan. Bakit ka nagmamadali? Hypothetical lang naman yan. Ganito na lang. Bago ang resulta. Ikaw ang bahala sa mga peke. Sapat na ba yan? Sige. Kung wala kayong reklamo lahat, bago maimbestigahan ang lahat, akin na itong mga peke. Magsisil at mag-iingat. Wala akong reklamo. Hindi ako pumapayag. Nagpadala ako ng bantay. Tian Chen, ikaw ang ama ni Renren. Hindi ka dapat makialam dito. Ipaubaya na lang kay Mo Jiang. Sige. Malapit na magsimula ang malaking dula. Handa na ang lahat. Kulang na lang ang huling kondisyon. Pero, paano natiyak ni Master Jiang? Siguradong kikilos siya. Dapat busugin ang ahas bago hibernate. Kaya paano natin ito? Isda. Nasa hawla na po. Hawakan mo ito. Tatawagin ko muna si Ronron. Panahong na malaman niya ang totoo. Ano nangyari? Magayos ka na. Dadalhin kita. Palabas na. Hindi po magagalit si Miss Shen. Sa biglaan kong pagbisita, di ba? Hindi ba't gusto mong malaman nasaan ang 100M? Naalala mo ba ang half chrysanthemum scroll? Ang kalahati ng Jushantur. Nais ng biyanan kong bumili noon, mahal, kaya hindi binili. Binili ito ni Zhao Qi. Ngunit pagkatapos, biyanan at kaibigan, dalubhasa siya. Sobrang pagsisisi ko. Alam ko, mababa to. Pero si Zhao Qi po, hindi para sa litrado. Ayokong utang sa kanya, kaya binaba ko presyo po. Jiang Feng. Paumanhin. Wala naman akong naging problema noon. Normal lang yan sa tao. Naiintindihan ko yan. Alam kong marami kang tanong. Po, hindi bale. Ngayong gabi, sagot na. Ano kayo? Tumigil kayo. Tio, Mo. Ikaw magnanakaw. G, Mo. Dapat ba akong pasalamatan? Isang pagkakataon mong magnakaw. Mula sa Dichuan Group. G, Mo. Alam niya pala ang tunay ko. Narena si Huang Luma kahapon. Talaga kaya? Kayo pala ang naglatag ng bitag. Kaya pala pumayag kayo sa akin. Yung mga peke, ako lang sinamantala ang pagkakataon. Huang Laosan, kayo ang nagpakulong sa kanya. Nung una, ikaw at siya sumira. Jiang pamilya ko noon. Sinira mo ang pamilya ko. Hindi nyo inisip ito ngayon? Kayo tatlo, gusto nyo akong hulihin? Sugod kayo. Gusto mong tumakas? Magsalita. Nasaan ang ari-arian ko? Ano yon? Hindi ko alam. Matigas ka pa, ha? Sinasabi ko na, ninakaw ang mga gamit. Sino nagnakaw? Tingnan ko CCTV. Mga tauhan ni Sanyang ng Muye. At Steven Group ko rin. Ang mga ninakaw na datos. Punong tanso mula sa Jiang pamilya. Sige, halos tapos na tayo rito. Ibigay na lang sa'yo. Sige, umakyat na kayo. Hinihintay ko pa silang dumating. Alam niyo ba sila Ma at Mo? Hindi lang ngayong gabi. Matagal na akong nagpapalit. Mga antik ng inyong tindahan. Lahat ng peking gamit iyon ay pinalitan niya. Pero paano si Huang Laosan? Nahuli na siya ngayon. Pinipigilan ni Mr. Ma ito.
Palihim ipinaalam kay Mojiang. Nababahala si Mojiang kay Huang Laosan. Ibubunyag niya balita niya. Siguradong kikilos ako bago umalis. Ang Jiang, Dahil sa kanila? oo, kahit ano pa ang mangyari, kailangan mabawi ang punong bronze. Jiang Feng, huwag kang masyadong magluksa. Patay hindi na buhay. Mayroon ka pa. Mabuhay ka. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Oo nga pala. Nangako kang aalis pagkatapos ng ilang gawain. Ngayon na ba? Hindi pa. May isa pa pang bagay. Gusto mo bang humiram sa bangko? Kahit aalis na ako, aayos problema para. Paano mo nalaman? Hindi ito mahalaga. Ang layunin mo ay 1 billion. Hindi malaking halaga po. Kung mawala ito, hindi pinsala. Ganun lang. Gusto kong pasok sa Jiang City. Bumababa na ang Jubao Pavilion. Wala nang paraan. 5 taon. Magkakasala si Jubao? Maganda ang ideyang iyan. Anong gagawin? Panatilihin ang ulap. Ilipat ang pondo. Uupahan tindahan. Malaking promosyon. Palaganapin ang pangalan. Pag-usapan pondo sa bangko mamaya. Wala pong problema. Maganda ang ideyang ito. Pero medyo mahirap itong ipatupad. Subukan muna natin. Salamat sa iyong suporta. May stone gambling event bukas. Inimbitahan ang Jubao Gang. Ikaw, interes ka ba? Pagsusugaw sa bato. Pupunta ka ba? Oo. Sige, sabay na tayo tingnan yon. Pagsusugaw sa bato. Ito ang aking espesyalidad. Marami akong dinaluhan dati. Sige na, magandang gabi. Gusto mo bang bumili isa? Tingnan ko muna. Itong batong ito, mukhang maganda ito. Napakatalas ng paningin mo, boss. Lumang material ito po. Galing sa tunay na lumang minahan. Bihira makakita ng ganito kalaking material. Ito bihira. Gumonting, wala pa ring nakitang berde. Ang hiwa lang ay nasa ibabaw. Tingnan mo ang kulay na ito. Ang mga guhit na ito, lahat ay maganda ang kalalabasan. Boss, swerte ka. Oo nga. 10 million. Pinipilit kong bitawan ito. Lokong sabi lang, huwag bilhin. Li Ningyuan, Sino itong batang ito? Anong pakialam mo? layo ka sakin. Ikaw, nagustuhan mo pa siya? Gusto mong maging madrasta? Tumigil ka. Paumanhin ka na. Bitawan mo ako. Paumanhin po. Pasensya na. Sa susunod. Linisin mo ang bibig mo, ha? Likong Gino, okay ka lang ba? Master? Bato may berde ba? Sa labas mukha itong magandang material. Ngunit pinuto, walang berdeng senyales. Siguradong basura lang. Jiang Feng, hayaan mo na lang kaya. Boss, itong bato. 8 million, kukunin ko na po. Sige, deal na tayo. Huwag magsugal kung walang pera para di ka bumili ng basura. Nasira lahat. Hindi na kayang alagaan ng bata. Bakit mo sinabi basura? Matapang ka bang makipagpusta sa akin? Sige naman, marami akong pera. Magkano ang pwede mong itaya? Ilang milyon? Wala akong interest dyan. Masyadong mababa ang pusta. Nakakahiya ka. Talaga ba? Maliit lang. Sa akin kasi, 5 million. Pwede kitang samahan. 5 million? Saan mo nakuha ang 500 million? Kagabi may nagbigay sa akin. Ayaw ko pero binigay mo na. Bata, ang yabang mo naman magsalita. Magkano po? Saan galing itong batang ito? Hindi makapaglabas ng bilyon. Siya ang anak ni Li Chang'an. Ikaw pala ang palaging pangalawa? Kaya ikaw, medyo mahirap. Naintindihan ko naman iyon. Sige, mas mababang pusta lang. 50 million. Kung wala ka pang 50 million, umalis ka na. 500 milyon. Sinong hindi? Ako aso, matatalo ka, mag-crawl ka sa meeting, pinili ko na ang bato. Bubuksan ko na ito ngayon din. Kung halaga ay 8 million, talo na ako. Lusot ka na sa mundo mo. Sasamahan kita. Kung okay lang sa inyong dalawa, hayaan mo na lang ako. Ang saksi dito, Zhao Yu. Tamang oras ka dumating. Anong relasyon niyo? Huwag kang mag-alala. Ibigay ang lolo ko.
Kaya kami Zhao magalang. Pero hindi ako papanik sa sinuman. Tama na. Simulan na natin. Sir, paano niyo balak hiwain? Mula sa gitna. Hatian mo. Hindi pwede. Baka may jade sa loob. Masisira ang itsura, di ba? Wala lang, HM. Lubhang magastos. Hihintayin ko siyang lumuhod para sa... Naiintindihan ba niya? Kalokohan ito. Wala na po. Mukha siyang baguhan lang pagdating dito. Magandang talaga. Wala palang birding laman loob. 500 milyong piso. Talo na. Nakakakirot ito. Ginoo, tingnan nyo agad. Nanalo ka. Nanalo ako. Ji Yang Feng. Ano gagawin natin? Wala lang. Kinugupit na. Paano mananalo sa isang suntok? Gusto mo pa bang magpatuloy? Kumilos ka ng matino. Baka patawarin pa kita. Papayagan kitang gumapang ng kalahating ikot. Bakit ka nagmamadali ng ganyan? Nagmamadali ka bang magpadala pera? Nagmamadali ka bang gayahin aso? Sige. Patay ka na. Nagmamalaki ka pa. Hinihintay kita, mawalan ka ng pag-asa. Master, dito sa bahaging ito. Gupitin para maging ganito kalaking parisukat. Pagkatapos, 4 na kanto, pakinisin mo para maging bilog. Sige, 2 master. Yung natitira, ibigay mo na. Ito, Ito Jedi po. ang ganda naman. Pula na ito. Ang jade ay bihirang berde. Mas sikat si Kui. Ito, talagang likas na perpekto. Ito ba ay jadeite? Magkano ang halaga nito? Mukhang pulang jadeite ito. Napakapuro ng kulay nito. Mas mura ang pulang jade. Maaaring halaga ito ng 4 milyo? Kahit jadeite ka, ano na? Hindi emerald. Hindi hihigit sa ilang milyon. Tatalo ka pa rin. Talagang walang alam? Sino nagsabi na jade ito? Huwag ka nang umiwas dito. Master Hu, sabi mo sa kanya, magkano ang bagay na iyan? Gino, mukhang ito ay jadeite. Ang jade ay pinakamaganda sa pera. Kahit na mataas na kalinisan, hindi ito mabebenta ng mas mataas. 8 million? Hindi pwede. Anong klase kang master? Sa gisag na kayamanan, harap mo na, hindi mo pa rin makilala? Ikaw. Magsalita ka man ng maganda, mababang presyo lang. Hindi mo rin talo si Lee. Ito ba'y kayamanan? Hawakan mo mismo at malalaman mo. Ito. Hindi ito posible. Master Jiang Jiang. Pwede ba hawakan? Mainit-init ito. Ano ang nangyayari dito? Hindi ito jadeite. Ito ay Sui Shin na tinatawag ding Yang Yu. Ang halaga nito. Mas mahal ito kaysa jade. Ito. Mas mahal pa ito. Tama, ito na nga. Hindi lang ito mahal kaysa jade. Mayroon pa itong espesyal na kapakinabangan. Puting tupa jade, pareho lang laki, hindi rin mas mahal kaysa dito. Noong nakaraang buhay ko, para sa munting mutya na iyon, gumastas ako ng buong 60 million. Maraming mayayaman ang gustong makumbagay na ito. Nag-aaway hanggang mamula mukha. Sandali lang. Ano ang sinabi mo kanina? Ito ay Yang Yu. Ito na nga. Tama. Ito ang pakiramdam na iyon. Napakabihirang patatas. Mahirap hanapin ito. Nakita niya ang isang binata noon. Gusto kong bilhin ito. Pwede mo bang ibigay? Pasensya na, Yang Yu na ito. Hindi ako magbebenta. Marunong ka talaga. Sayang higit ito sa 10 billion. Bihira lamang ang kayamanang ito. Mahirap makuha, bihirang mahanap. Mabenta ba? Gumawa ng laruan na kahoy. Ikaw na magtagda ng presyo. Sige, gawin na natin ito. Kagawa at ibebenta ko ito. Kung gusto mo, 100 milyon. Kung ayaw mo, sige na. Gusto ko po, maraming salamat po, Ginoo. Bibigyan na kita ng tseke. Anong pangalan mo, Ginoo? Ako si Jiang Feng, Jinong Jiang. Salamat po. Ako si Dongfang Musha. Tagapuk ng kabisera ako. Dongfang. Siya kaya ang apelyido silang pamilya? Oo po. Ang taya nating dalawa. Alam mo na, panalo na ako.
Bakit ganito nangyari? Siya ang kasabwat mo, hindi ako natalo. Tumigil ka na, makulit dito. Ito ay bihirang kayamanan. Kung si Ginoong Jiang nagbebenta, hindi 100 million. Million pa nga ang maraming nagnanais. Nagsisinungaling kayo. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Ako. Zhao Yu, tumawag ka agad Tawagan mo si Tio G. 5 billion. Ibinigay na kita. Kung hindi mo maibabawi yan, malamang sa bulsa mo kukunin. Uy, Master Jiang, hindi niya ito makuha. Hanap lolo niya. Master Jiang, yung Yang Yu na sinasabi mo. Makakatulong ba ito sa kapatid ko? Paano mo nalaman? Tama yan, huwag kang mag-alala. Mag-iiwan ako para sa kapatid mo, pero ikaw naman, wag na lang. Uy, sige. Jiang, hindi ko alam gagawin mo. Laking patatas na ito. Ang plano ko kasi, hati 2 piraso, i-auction sila. Ang oras at lugar, itakda. Pakiusap po, ipalaganap niyo ako. Maliliit na bagay lang yan. Huwag kalimutang ihiwa ang patatas. Pakiusap Jiang, ipaalam mo ha. O sige. Tara na? Oh, hello? Nahanap ko na ang may-ari ng inn ay chairman. Lahat ng lugar sa tabing dagat ay teritoryo niya. Malamang kay Steven Group ito. Ipapadala ko larawan sa iyo mamaya po. Salamat ma. Kailangan kumilos tayo mabilis. Tumalaw ka na. Hanapin natin ang peke. Lahat na. May gagawin ako. Dodo, dalhin mo muna ito. Ligtas ka na. Sige. Sino ka? Taong maghahatid sa inyo, sige na, patayin mo siya. Ganon nga talaga. Sino ka ba talaga? Ako, si Jiang Feng, ang taong hinahanap ninyong dalawa. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon ngayon, magsalita ka. O hindi. Ikaw naman, Magsasalita na ako. Una para labanan ka, layuan mo siya. Ihatid na si Ching-Tu sa amin. punong tanso. Nasaan na ito ngayon? Nasa loob lang ng kahon doon. Hoy, tapos na ang lahat dito. Tawag ka ng ahensya. Dalhin mo sila palayo. Patunayan, nahuli na si Susanya. Nagsisiyasat ang ahensya. Ito ang killer sa tawag mo. Mukha namang hindi ka nasugatan na. Masyado ka namang mahina Huwag mo akong ikumpara sa kanila. Hindi tayo magkaparehas ng antas nila. Hindi ka ba natutulog Bakit parang may hindi tama? Bukas, magbabangko ako para sa pera. Malalaman natin ito bukas po. Huwag mag-alala. Ayos lang lahat. Sabihin mo, masyado ba akong walang hiya? Ikaw ay isang matapang taong may lakas loob. May magandang balita po. Linya ng transportasyon ay tuluyan ng pinutol. Totoo ba? Ikaw ba ang gumawa nito? Nasugatan ka ba? Ayos na. Wala na ang panganib. At ikaw, pwede ba kitang samahan sa bangko? Sige, samahan kita bukas. Salamat ha. Pahinga ka na. Kahoy ka talaga. Bago ito. Nakita ko siya na mayamang binata. Bakit parang lagi siyang nagpapa-cute na walang kwenta? Hello, Jinong Jiang. Miss Ren para sa pondo. Si Ren Haitang, kinontak ako. Sa tingin ko, maghanda na tayo. Aprobahan mo na ang pondo. Pera ni Haitang. Kunin mo lang kung dapat kunin. Alam mo yon, di ba? Naiintindihan mo na. Tago. Sige. Kapag natapos mo na ang gawain, hindi kita sisirayan. Salamat po. Ipaalam mo sa akin update po. Sige. Mamaya, stockholders meeting na lang pumunta sa bangko. Tutol pa rin siya. Galit siya sa akin. Lagi kang nakikipagtalo. Laro tayo ng taya? Isang beses lang. Maghanap ng pagkakataong mang-away.
Maghanda ng alok na hindi matatanggihan. Malaking isdang ito, kakagat talaga. Sige, sumugal tayo. Paano tumaya? Basta magtiwala ka sa akin. Kinatawan kita. Huwag ka nang mag-alala. Sigurado ka ba? Oo, pero kung sakaling matalo tayo, wala ka na. Kailangan umalis ka na dito. Maniwala ako sa iyo. Sige, ano naman ang mangyayari mamaya? Ako na ang bahala nito. Ikaw na lang uminom ng tsaa. Ako ang ibinagsak ni Jiang Feng. Ngayon, lumitaw na naman siya. Gusto ba niya akong sirain ngayon? Jiang Feng, ano ang ginagawa mo rito? Ito ang shareholder meeting po. Huwag mong hamunin ang Treasure Pavilion. Mataas na otoridad. Huwag kang magulat. Pupunta ako ngayon po. Kinakatawan sila ni Su at Ren. Si Lao Su at Ren Ren, bawat isa ay 20% ng bahagi. Kinakatawan ko sila po. Sa papupulong na ito, wala naman kayong reklamo, di ba? Narinig ko. Pasukin ang Jiao Market. Na ikaw ay tutol dito. Ang nawawalang pera ng Jubao Pavilion ay hindi ko talaga papayagan. Pumapayag ako. 4 na mga may-ari ng bahagi. 3 sa kanila ang pumapayag. Proyekto umpisahan. Susunod. Problema sa pondo. Kapag naresolba na ang pondo, madali na lang. Lahat ng pondo ay naipuhunan na. Hiram sa bangko. Aprubahan ba ito ng bangko? Susunod na tayo. Ating sangay. Paano natin iikot ang pondo? At patakbuhin ang mga ito? Ang galing umarte nito. 1 bilyong pautang sa bangko ay siguradong aprobado ng bangko. Huwag kang masyadong kampante. Kung hindi makautang, nabali ang buong kwenta ng Jinbaog. Sino ang mananagot sa pananagutang ito? Sige, ganito na lang. Tayo. Kung hindi natin makuha ang pondo, wala kang kapangyarihan sa Treasure Pavilion. Kung mananalo tayo, wala ka ng karapatang magdesisyon. Karapatan lamang sa dividendo. Kinuha na niya ang pera ko. Jiang Feng, kaya niya bang guluhin ang bangko? Hindi okay ang desisyon doon. Sige, itaya natin ng mas malaki. Ilagay ang shares. Kung sakaling matalo ako, aalis ako ng walang ari-arian. Kung matalo kayo, gaya ko rin kayo. Sige, kung sigurado ka na. Siyempre pwede. Hoy, hindi pwede. Tian Chen, huwag ka nang makialam dito po. Gusto mong makialam? Itaya mo ang taya mo. Para walang umatras sa usapan mamaya. Ipirma tayo ng kasunduan, siyempre walang problema. Sige, pagkatapos nito, pumunta sa bangko. Mga kaibigan, maupo kayo. Manager Tian, naaprubahan na ba ang pondo ng bangko natin? May nabago ba sa plano? Pasensya na, Miss Ren, tungkol sa iyong pondo application. Ang bangko, kailangan pa itong pag-isipan ng mabuti. Hehehe. Jiang Feng, tanggap talo mo sa taya. Ngayon, naintindihan mo na? Itong Jubaoge na ito, simula ngayon, ako na ang boss. Sulit ang 3 milyong ginastos ko. Sulit. Anong nangyayari? Nagpustahan sila. Nanalo si Ren Haitang. Jiang, Lolo Jiang, Ninuno Jiang, bigyan mo naman ako ng senyas. Kalmado ka lang. Nandito lang ako. umalis na tayo. Masyado akong naging inosente. Ayos lang, hindi pa tapos ito. Kasosyo Ren, huwag ka magdiwang ng maaga. Sinabi ni Manager Tian kanina, pinag-iisipan pa ng HQ. Hindi naman ito direktang tinatanggihan. Nauna na ang ating pustahan. Hindi mo makuha pera ngayon lang? Talo ka na agad. Salamat sa iyong mabuting paalala. Manager Chen, magtanong ka na. Tanungin ang punong tanggapan. Gusto ko ng tiyak na sagot. Ngayon, pwede ibigay o hindi pwede. Nagsalita na si Jiang. Halos nakatulong ako sa kasamaan. Sige, punta na ako sa HQ para magtanong doon. Hindi na kailangang magtanong pa. Naaprubahan na ang pondo ng bangko. Pero, hindi ko na kailangang magmadaling bumalik. Pag-arte lang, kailangan natin buong palabas. Hemp, Nagpupumiglas ka pa sa huling sandali. Hoy, Jiang Feng. Masyado kang padalos-dalos. Ayos lang, baka maaprubahan po.
Pangarap lang ng hangal yan. Gusto mo pang maaprubahan? Hindi pwede. Pasensya na kayo sa mahabang paghihintay. Manager Tian. Mabilis mong ipahayag para tuluyan silang mawalan ng pag-asa. Hehehe. Inanunsyo ko na ang desisyon. Aplikasyon ni Miss Ren, pondo lang. Matapos bangko, mag-isip muli. Napagpasyahan naming aprubahan ito. Kanina lang ikaw. Ano ang sinabi mo? Naaprubahan na. Pondo darating sa 3 oras po. Pakikicheck po ni Miss Ren. Ay naku. Papa, talagang naaprubahan na. Ayos. Hahaha. Sige. Hahaha. Huh? Bakit ganito ang nangyari? Ren Haitang, sino ang talo, sino ang panalo? Sa tingin ko, naintindihan mo na. Ikaw, Hindi na pumasa ang bangko. Ikaw ang may gawa nito, no? At ikaw naman. Tinanggap mo ang pera ko. Pangakong gagawa ka para sa akin. Sinisiraan mo rin ako. Kayo dalawa. Guardia. Dalhin nyo na sila palabas. Aray. Alis. Huh? Ikaw. Jiang Feng. Alam mo na ba noon pa? Ang tungkol dito? hindi ba? Tama sila. Alam ko na agad. Kaya ganti ng ganti ay... Sige, kung ganon pala. Makakapag-retire na ako ng walang alalahanin. Marami pa akong hindi alam. Ako na lang. Tiyo, manatili ka sa Baoguan Pavilion. Dito ka maging pangunahing sandigan namin. Aalis na ako agad. Ikaw. Umalis na ba si Jiang Feng? Hindi ba napag-usapan na natin dati? Ito na ang huling bagay. Pagkatapos nito, akin na ang Jian Baoje. Opo, naintindihan ko na. Opo, yung dalawang tindahan. Nasa iisang kalye. Magtutulungan pa rin tayo. Opo? Ikaw. Maglilipat ka na ba? Ganyan ka ba talaga ka-desperadong gusto? Lumipat ako? Syempre hindi. Ayaw kong lumipat ka palabas. Ako. Ang ibig kong sabihin, araw-araw ka. Napakabusi. Wala akong oras alagaan si Duo. Malapit na ang klase niya po. Kailangan ng driver araw-araw. Dito ka na po. Tamang oras lang ako. Maari kitang ihatid siya. Ano sa tingin mo? Tama ka naman sa sinabi mo. Ipaubaya sa estranghero. Talagang hindi ako mapakaling yan. Duo. Gusto mo ba si Tita Ren? Duo loves Ayaw ni Duo umalis. Gusto rin ni Tita si Duo. Si Dodo ay mananatili rito. Sige, Papa, laging kasama si Tita. Magkasama kayo? Tungkol dito kay Duo. Kailangan mong itanong kay Tita Ren.